Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Ito na po yung ginagawa natin na Yamaha R1. So ito po, habang ngayon nyo lang ito nakita, pero sa TikTok tsaka sa Facebook meron po tayong video nito. Ito po yung galing ng Tarlac na inayawan na rin doon, hindi na rin ito napaandar. So ngayon mga bro, dahil nasira na yung CDI nito, yan o, i-share ko sa inyo mga bro yung gagawin natin dito ng conversion dito sa 4-pin CDI. Kasi yung CDI niya, ito yung socket niya, napakalaki oh. Tapos gagawin natin, yan oh. Tapos syempre gagamit tayo dito mga bro ng ignition coil, 4 din. Kasi kapag ka 4-pin CDI, hindi po pwede yung ignition coil na stock niya. Kasi hindi po pwede. May kuryente kaso napakahina, hindi niya kayang paandarin yung yung makina. Yan, laki pa naman ito mga bro. Okay, so bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong video na mga i-upload. Ito pala mga bro ay, yan, kabisdan. Bagong niya to bagong overhaul to mga bro. Ayan kung mapapansin nyo. Kaya dun sa mga nagtatanong kung gumagawa tayo ng big bike, yan mga bro. Kabisdan, gumagawa po yan inline 2, inline 4, 400, 1400cc na mga Honda. Kagaya nga nito mga bro, dumayo pa po ito. Actually ito mga bro, kinarga lang to sa Lalamove. Baya Lalamove to. So ang masama naman dito, yung pinagpagawan nito, umaandar daw to nung dinala dun sa mekaniko. Tapos nung kukunin na, ayun, nawala na, pati yung mekaniko nawala. Tapos tinanga yung CDI. Kasi yung CDI doon nito, stock pa. Ang problema nga, anong hinahanap namin, wala na. Yun ang nangyari. Tapos binunot yung makina. Ang pinaka problema daw talaga nito mga bro, overheat lang. Pinapaayos lang yung overheat. Ang problema, pati yung wiring pinagagalaw hanggang sa hindi na may balik. Tapos yung mali-mali yung timing ng mali yung mga timing bro mali yung timing. Buti na lang hindi namin naisipan na i-start agad. Kasi mga bro, kapag mali yung timing, pag palagay mong mali yung timing ng camshaft nito, pina-start mo, patay. Possible na sumabog. Napakamahal pa naman ang pyesa nito. Ayan, pero dito tayo mga bro. Kapag meron kayong mga ganitong motor, pwede natin i-convert yan. Halimbawa, wala kayong makikitang CDI, pwede natin i-convert yan. So ito yung gagamitin natin na CDI. Ito po yung tinatawag na Lipan 110 or yung 4-pin CDI. So meron tayong ibang tutorial nito mga bro kung paano ang connection niya, pero i-share ko pa rin sa inyo. Yan pag sinabing 4-pin mga bro, ayan bakit 4-pin? Dahil 4-pin lang talaga yan 4 lang ang terminal niya Kita niyo ba yan? Malabo lang mga bro. Ayun, kitang-kita 4-pin CDI. So paano ba mag-convert nito mga bro? Bago kayo makapag-convert nito, dapat alam niyo muna yung position ng bawat pin na yan. Kasi kapag hindi nyo alam yan, mamumroblema rin kayo. Yan, paano ba yan? Ganito lang yan mga bro. Ito, yung nasa baba, itong tinuturo ko ng daliri, yan ay positive accessory wire. Tandaan nyo Tapos, dito sa kabila, yun sa may left side sa baba, ito naman yung negative. Tapos yung sa taas, ito po yung pulser, yung trigger na nanggagaling sa stator malimit. Yan, pulser yan. Tapos yung kabilang sa taas, sa may right side, ito yung ignition coil. Ganyan ang posisyon yan. Itong isa, ganun din yan. Ayan. Kasi nga, dalawa yung gagamitin natin. So ito pala mga bro, yung R1 na ito ay hindi po ito cross plane. Kasi yung mga bagong labas ngayon, anong model ba yung bro? Yung mga 2019 ang cross plane. Pataas yun. Pataas na. Tapos ito kasi 1998 model po ito mga bro, yung Yamaha R1 na ito. Ito yung unang R1. Ayan. So ito mga bro, ang nito parang CB400 siya. So sabay umaangat yung piston na dalawang gilid. Ayan, tapos yung dalawang gitna sabay din siyang umaangat. Pero hindi po yun sabay pumuputok Sabay silang umaangat, isa lang doon yung puputok. Tapos pagbaba, pag angat ulit, yung isa naman ang puputok, pero sabay po silang umaangat. Yung crossplane kasi mga bro, yung tinatawag na crossplane, ano po yun? Yun yung tuloy yung piston walang nagsasabay, kaya ang tunog ng crossplane
maganda. Sa andar pa lang malalaman mo kung ano yun, kung sa andar pa lang malalaman mo kung crossplane yung isang makina mga bro, no. R1 meron crossplane. Okay? So balik tayo dito mga bro. Dahil nga ito hindi crossplane, pwede tayo mag-convert ng 4-pin CDI. Ngayon sa crossplane hindi pa tayo nakakapag-try, wala pa naliligaw sa atin na nagpapa-convert ng ano-ano ng 4-pin CDI. Alright. Alright pala mga bro. So, umpisa natin. Dito, meron lang kayong mga wire na kailangan sundan. Ayan. Kagaya nga nito, naituro ko na sa inyo yung position ng wire. Yung itim, di ba yung itim, accessory wire po yan. Itatap nyo yan dito sa ano, dito sa pula na may stripe na kulay white. Yan po yung accessory wire ng CDI. So, para hindi na tayo magrekta dun sa susian, kasi ito mga bro yung accessory na tinatawag, yun yung wire na nagkakaroon ng power once na inon nyo tong ignition switch natin. Ito yon. Ayan. So, kung makita nyo, dalawang wire po yan dahil dalawang CDI. Ito yung isa, binunot lang natin. Ibig sabihin, yung dalawang itim na yan, magkasama yan. Papunta yan dito. Sa red na may stripe na white. Okay, meron na tayong accessory. Tapos, yung nasa baba, ayan, yung green na may stripe na yellow, dalawa din yan. Magkasama yan. Ayan. Nakatap naman yan dito sa kulay black. So alam nyo naman yung Yamaha, ang ground na standard na ginagamit nila is yung kulay black. Halos lahat ng Yamaha mga bro. Mapa-scooter, mapapantra man, or kahit anong Yamaha, malimit. Kulay black ang ano nila, ang ground or yung negative. Ayan, kung nakita nyo ito yung kitang-kita naman. Green na may stripe na yellow, pababa sa CDI, sa baba sa may left side. Yan yung negative. Tapos yung sa taas, dito mga bro, dito yung pulser, yung white. Nakatap naman po ito dito sa kulay gray. Ayan, kulay gray po yan ha. Tandaan nyo, kulay gray. Tapos, yung itong blue na may stripe na, ito mga bro, disregard nyo na to, ano? Kasi yung socket na yan, wala kayong nabibiling ganyan ng standard nya. Pag bumili kayo ng 4-pin CDI tapos may socket, minsan iba-iba ang kulay. Minsan, pagpalagay mo kulay dilaw yan lahat. So, disregard nyo yung kulay. Ang mas maiging matandaan nyo, yung position nito. Yun ang mas magandang matandaan nyo, wag yung kulay. Kasi kapag yung kulay, bawa, pagpalagay mong kulay pula lahat yung 4 na wire, paano yun? Di mamumroblema po kayo nyan. Kaya mas maigi, tandaan nyo yung position, yung tinuro ko sa inyo kanina. Okay? Yung blue, yan yung papunta dito. Sundan natin. Papunta po yun sa orange wire. Yung orange wire na yan mga bro, ayan yung supply sa ignition coil. Okay? Supply sa ignition coil. Ngayon, dito tayo sa kabila. Kasi nga, dalawa to, di ba? So, dalawa yan. Dalawa yung papaganahin natin na ignition coil. Ay, 4 pala, 4. Bali mga bro, dahil 4 ang inline 4 po ito, so 4 na ignition coil ang kailangan. Hindi niya kayang dalawang ignition coil lang na normal na kagaya nito. Tapos, na-encounter namin mga bro, ang gumagana lang na ignition coil sa big bike, ito malimit, pang Rouser, NS, mga CT125 pwede, Badja 100 pwede rin, Rouser 135. Kaya basta yung ganitong kulay, yung kulay puti. Doon sa mga nagtatanong ha, kasi yung iba nagko-convert, ba't daw hindi kayang paandarin yung mga pang raider na mga ano, pambarako, hindi pwede. So, nasubukan na kasi natin yung mga bro, yung mga ganong ignition coil, Honda Wave, nasubukan na natin. Ewan ko lang yung Python, siguro kaya niya, no? Kaya niya. Kaso, yung Python naman, matakaw sa space mga bro, kasi mahaba yun. So, bali, dito tayo, yung ground tsaka yung ano, nasabi ko na sa inyo, dito na lang tayo sa pulser. Yung puti, yung isang CDI, dito po yan nakakabit sa blue, ay sa black, may stripe na kulay blue. Yan yung pulser natin. Okay? Yan po yung pulser natin. Tapos, yung blue, yung nasa taas, yung ignition coil natin, yan, pag sinundan nyo, ito po yan, oh. Dito naman yan, nakatap sa, ito, sa gray. Okay, so bali, dalawa po yung gray dito. Yung gray dito, isang mataba at isang maliit. Okay, yung maliit, dun po yung pulser. Yung mataba na gray, dun yun naman yung ignition coil. So bali, itong dalawang mataba na to, yung orange at saka yung gray, yan yung supply ng ignition coil. Papunta yan sa ignition coil. Tapos siniris yan pagdating dito. Pagdating naman dito mga bro, naghiwalay yan. Kasi nga 4 na ignition coil. Yung isang CDI,
yung coil niya papunta sa yung coil niya papunta doon sa dalawang ignition coil. Maliwanag tayo dyan, ha. Tapos yung isang ignition coil naman, yung isang CDI naman papunta doon sa dalawang ignition coil. So bali may supply na yung ating apat na ignition coil. So itutuno nyo na lang mga bro, kasi hindi pwedeng magkabali-baliktad. Basta tandaan nyo, yung isang CDI, ang possible na supply niya is yung dalawang gilid. Okay? Hindi pwedeng nandito yung isang yung isang CDI tapos yung alternate pangatlo yun ang kapartner niyang coil. Hindi pwede yun. Or yung dalawang magkatabi. Yan ba, andito yung isang CDI, yung coil, tapos dito nyo nilagay yung isang coil katabi niya. Hindi po aandar yan. Ang i-partner nyo sa CDI, yung output niya, coil, yung dalawa dito. 1 tsaka yung 4. Ayan. Tapos yung dalawang gitna naman na magka-partner niya. So pagbalik-balik na rin nyo na lang mga bro. Kaso, sa isusunod na video natin mga bro, kasi yung CDI nito, ay yung pulser nito, magmumodify kayo. Yun ang problema. Kasi mga bro, normal naman ang CDI nito, isa lang na may dalawang wire. Kapag ka nag-convert kayo nito, magko-convert din kayo ng pulser, kaya magmumodify kayo. So gagawa na lang tayo ng hiwalay na video kasi mahaba na yung video natin mga bro. At least nagkaroon kayo ng idea dun sa connection ng ng 4-pin. Sabi pala ni Boss Danny mga bro, pwede ito sa CB400 bro, no? Ayan, pwede po ito sa CB400 kasi yung CB400 yan ito rin yun. So yung 400 pwede rin i-convert sa 4-pin CDI, pero kung ayaw nyo ng ganito, maghanap kayo ng CDI na pang CB400 tsaka yung socket, kasi kailangan natin yung socket. Tapos yung ignition coil stock lang. Kaya po yun. Mas mura po yun. Ito kasi wala na din. Wala na mabili. Pero meron pa siguro. Mahal. 27,000. Dito na lang tayo sa CDI 350. 350 mga bro. Tapos yung stock nito 27,000. Mamumuli ka dito. Tapos yung gasolina ngayon 94. Hindi yung mga bro, naka-ID lang to kanina na ubos. Patay tayo. Ito kasi mga bro motor na to, pang mayaman to, sa totoo lang. Pagka sa tayong mga mahirap, hindi natin afford to. Baka pambalingki lang to, mamumuli ka dito. Ayun lang mga bro, ganun lang po yung connection ng 4-pin CDI. Gusto nyo tingnan kung naandar? Pwede natin subukan kung maandar mga bro. Baka sabihin nyo, nag-tutorial tayo tapos hindi naman maandar pala. O, try natin ha. Okay, subukan natin. Tingnan muna natin kung aandar ba to. Check natin. O, palitin na yung mga bro, malamig yan o, malamig yan o, diba? Malamig yan. Kasi titignan nyo naman, walang cut yung video natin, hindi tayo nag-cut. So, subukan natin natin kung problema, parang lubat na yata. Charge naman natin yung battery. Ano natin mga bro na jump start. Maganda pala mayroong ganito. Jump start yung tinatawag. Dapat pala mayroon din ako niyan. Dala-dala ko lagi ito eh. Kahit sa 4 wheels pwede yan. Oo, pwede. 6 to 8 no. Okay, try natin mga bro yung 4-pin CDI. Konti lang lang kasi yung binubuo pa lang yung makina ni Boss Danny. 4-pin CDI yan mga bro. Waandar po yan Ayos, okay na bro. Hindi natin mga bro pwedeng patagalin kasi wala pang radiator. Walang radiator, baka mag-overheat. Bagong overhaul pa naman ito. So ganun lang, dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.